Hi there! Welcome back to my channel. So for today's video ay pag-usapan natin tong mga classroom observation tool na gagamitin natin if you want to apply for teacher to applicant under expanded career progression system for public school teacher. So dito detailed and i-explain natin yung mga features of practice to get the highest possible score dun sa rubric natin pag nag-apply kayo for teacher 2. Alright, so disclaimer lang, no? Ang basis natin sa pagsagot nito and pag-explain, of course, itong classroom observation tool for teacher 2 applicant. And of course, yung basis natin sa pagkuha ng mga indicators ay galing sa DepEd Order number 24 series of 2025. Okay, explain natin isa-isa, no? Paano ba natin makukuha yung highest possible score pag tayo ay nag-demo, no? Sa application natin for ECP system. Okay. So, may important note dito, no? Ayan. So, kung ikaw ay mag-a-apply for Teacher 2 and Teacher 3, ang rubrics na gagamitin ay gumagamit ng level 2 to 6, which is ang highest possible score ay 6. Okay. So, start na natin, no? Ito po pala yung mga indicators na kung saan i-align natin yung ating lesson plan and yung lesson, of course, na ide-demo natin pag nag-apply na tayo. Okay, simulan natin sa first indicators. Apply knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Okay, so paano daw ba makakakuha ng highest possible score na 6? So nakalagay dito, the teacher demonstrate accurate, in-depth, and broad knowledge of all concepts in the presentation of the lesson and in responding to learners' questions in a manner that is responsive to learners' development needs and promotes learning. The teacher makes meaningful connection across curriculum areas if appropriate. So, para ka makakuha ng 6, of course, number 1 is may mastery ka dun sa subject matter na yon. And kaya mo i-address yung mga questions ng mga students, no? And of course, kailangan daw ay ma-integrate natin across curriculum teaching area. So, meaning to say, meron kasi tayong iba't ibang ways ng pag-integrate, diba? Meron tayong transdisciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary, and transdisciplinary. So, nakalagay dito across curriculum teaching area. So, meaning to say, kailangan natin makapag-integrate across. Ibig sabihin sa iba't ibang subject. Okay? Ayan. Ito naman po yung features of practice. The teacher displays extensive knowledge of content. The teacher addresses content accurately and its focus is congruent with the big ideas and or structure of the discipline. So, hindi lang pwedeng nakapag-integrate lang tayo or masabi lang natin na sumayaw sila, so may MAPE na doon or may PE na doon. Hindi po ganon, no? Kailangan makita natin yung relevance nung in-integrate nating subject dun sa subject na tinuturo natin. Let's say, for example, kung ikaw ay teacher sa Filipino, tapos magtuturo ka ng katutubong panitikan, for example, no? So, alam naman natin na may brief history yan, diba? So, pwede tayong mag-integrate at hanapin yung discipline kung saan may integrate natin yung katutubong panitikan wherein na-discuss muna ng kaunti yung kasaysayan. Okay? So, kailangan malinaw nating makita yung relevance nung pinag-i-integrate natin. Another thing, no? Kailangan din humanap tayo ng competencies at ilalagay rin natin yung sa lesson plan. Yung competencies na galing sa iba talagang subject na makikita na na-integrate mo talaga yung subject na yon. So, magiging evident yon kung ilalagay mo rin siya sa lesson plan. Hindi mo lang sinabi basta na nag-integrate ka ng ibang subject. So, yun po yung sinasabi dito, no? According dito sa features of practice natin and para makuha yung highest possible score na 6. Pero dito nakalagay across lang, no? Na pag-i-integrate. Ayan, next. Yan, ito yung mga clarification. Kung gusto nyo pong mabasa yung mga meaning ng mga terms, ayan, ito yung mga clarification natin. Okay? Alright. Next po is another indicator for teacher 2. Apply a range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as other higher order thinking skill. Okay, so para makuha natin yung highest possible na 6, the teacher challenges learners to justify their thinking and successfully engage most learners in discussion using well-directed questions and activities.
So sa features of practice natin nakalagay, the teacher challenges learners cognitively to advance high-level thinking and discourse in interactive exchange of views. The teacher ensures that all voices of learners are heard in the discussion. So isa-isay natin, no? First thing, of course, kailangan natin magbigay ng mga questions na divergent and convergent. At the same time, from lowest to higher order thinking or lower order thinking skill to higher order thinking skill na talagang mag-iisip critically and creatively yung mga bata. Sa questions yun, no? Pero dapat yung mga activities rin na binibigay natin is madadevelop din yung higher order thinking skills nila and critical and creative thinking ng mga bata. So sabi nga dito, hindi lang din si teacher yung nagtatanong, hayaan din natin yung mga learners na makapagtanong kasi syempre, no, that ine-encourage natin sila na makapagtanong dun sa lesson na pinag-uusapan wherein makakapag-share sila ng ideas and kung may question sila, pwede rin po sila magtanong. Okay? Kaya nga sabi dito, the teacher challenges learners cognitively to advance high-level thinking and discourse in an interactive exchange of view. Paano ba magkakaroon ng interactive exchange of views? So, dapat yung mga activities na binibigay natin, like for example, magpapag-group activity tayo, and then meron tayong certain topics na binigay sa mga bata. So, magko-collaborate sila doon. Ayun, naipapakita na agad yung higher order or critical and creative thinking ng mga bata kapag nakakapag-collaborate at nakakapagbigay sila ng inputs or discourse dun sa pinag-uusapang topic, no? Group activities, pwede natin yung gawin, by partner, yan. And of course, yung pagbibigay nga natin ng question or yung art of questioning natin, hindi lang basta sumasagot na ano, okay? Yan. Although, mag-i-start naman talaga tayo sa lower order thinking skill, pero kailangan nare-relate din ng bata yung mga sagot nila dun sa application sa buhay nila. Mas okay. Okay? Ayan. So, yun po yung pangalawang indicator. And ito po yung clarifications, no? And of course nga pala, pag nagpapa-activity tayo or group activity or may certain activity tayo na sinasabi, ayan, para ma-enhance yung critical thinking skills ng mga bata, dapat meron siyang support na process questions or questions na talagang mag-iisip yung mga learners. Halimbawa, kung English teacher ka, tas may text kang ipapabasa sa kanila or tula, 'di ba? So, isang activity na 'yon na ma-enhance yung higher order thinking skills nila. Like for example, poem. Yan. So, binasa nila yung poem. And then, meron kang ipe-prepare na mga questions for that specific poem, no? Medyo malalim yung mga wordings and of course, yung interpretation dun sa mga poem. So, pwede nating ipa-interpret per lines. Anong meaning nun? Okay? So, nakakapag-isip na agad yung mga bata critically sa meaning nun. And of course, pwede rin nilang ilagay yung sarili nila dun sa scenario sa poem. Paano naman nila yung ma-apply sa buhay nila? Diba? So, yun yung mga ilan sa examples kung i-align natin tong indicators na to. Okay, next po. Yan. Maintain supportive learning environments that nurture and inspire learners to participate, cooperate, and collaborate. Okay, so para makuha natin yung highest possible score na 6, the teacher provides a variety of learning opportunities which are well aligned with the learning goals and engage all learners to participate, cooperate, and collaborate in continued learning. For the features of practice, the teacher clearly provides the class with structured tasks involving most elements of cooperative learning rather. Okay, so dito, may papakita dapat ni teacher yung maximum participation ng mga learners wherein involved silang lahat. Pero dapat, syempre, hindi lang isang activities yung binibigay natin sa mga bata kasi hindi naman yan sila lahat pantay-pantay. Tama ba? So, mas magandang activity na ipapagawa natin is yung collaborative learning wherein igugrupo natin sila. Ayan. So, mag-share sila ng mga ideas nila or knowledge dun sa activity na gagawin nila. Pero nakalagay din po dito dapat yung pinapagawa nating mga activities sa mga learners ay align din dun sa learning goals and objectives na meron tayo sa lesson. So, lagi naman ganun, no? Make sure na dapat naka-align lagi yung competencies natin or yung goals natin dun sa mga activities na pinapagawa natin sa mga bata. So, dito, pinapakita lang na yung mga bata, dapat involved sila sa learning. Dapat nakakapag-collaborate sila. And of course, yun nga, yung cooperative learning and collaborative learning
ang magandang gamitin dito wherein na i-involve yung mga bata dun sa learning environments. Okay, next. Ito yung mga clarifications, no? Ayan. Kasi syempre, consider natin iba-iba ng abilities yung mga bata eh. Pero syempre, kapag nag-groupings tayo, maraming skills din na lumalabas, maraming ideas na lumalabas. So, ang focus nito is paano nakakapag-collaborate yung mga bata wherein lahat sila involved. Of course, kailangan mo rin bilang teacher mag-isip ng mga strategies na talagang ma-inspire learners na mag-participate. Yung interest kumbaga nila or yung needs nila, yung pinapakita mo. Hindi yung, sige, group 1, sumayaw kayo. Ito, group 2, kumanta kayo. Kung ano yung gusto ng bata, no? Halimbawa, sa pagsayaw, meron ditong 5 lang na estudyante ang gustong sumayaw. The rest, ayaw na. So, magbigay tayo ng variety na activities na may involve talaga yung mga bata at gusto talaga nilang gawin yung bagay na yun. Mahirap man, pero of course, ang tinitingnan kasi natin dito is paano magpa-participate yung mga learner dun sa learning environments or sa mga tinuturo natin, no? Kasi magiging meaningful yung learning ng mga bata kung nagpa-provide tayo ng mga meaningful activities then for them. Okay, next. Use differentiated, developmentally appropriate learning experiences to address learners' gender needs, strengths. Ayan. So dito, the teacher provides differentiated and developmentally appropriate learning experiences to address the learning needs of different groups of learner. The teacher supports the learner's needs through variety of strategies, materials, and or pacing that make learning accessible and challenging for different groups of learners. The teacher uses differentiated strategies that motivate and engage groups of learners, allowing them to achieve learning outcomes. So, di ba pag nagdi-differentiated tayo, pwedeng sa content, sa process, or sa product, no? Pwede kang pumili, differentiated sa content, no? For example, magpapa-group activity ka sa kanila, so iba-iba ka ng topic or variety ng topic yung ibibigay mo sa kanila. Okay? So, yun po yung sinasabi natin sa content, no? Okay, next, sa process naman, iba-iba rin yung process na ibinibigay natin sa mga bata, wherein dun mai-involve sila dun sa learning process. Pero, tandaan natin, kagaya nung diniscuss ko dun sa una, kailangan ma-address din natin yung pagkakaiba-iba ng mga learners. Kaya nga tayo nagdi-differentiated or nagbibigay ng variety ng strategies and activities sa mga bata kasi iba-iba sila. So, may involve din natin yung kaninang example ko dun sa naunang indicators na kailangan natin magbigay ng variety na activities na gusto talaga ng bata. Kasi iba-iba sila ng strength, iba-iba sila ng needs, iba-iba sila ng gender. So, papiliin natin sila kung saang activity sila mag-excel. Okay? Ayan. Next, ito yung mga clarifications. Ayan, of course, yung isa pa palang differentiated is yung sa product. Iba-iba sila ng gagawin, no? Okay. Next po, panghuli, use strategies for providing timely, accurate, and constructive feedback to improve learner performance. So, para ka maka-6, the teacher consistently provides feedback that results in opportunities for all learners to improve learning and leads to assess their own progress. The teacher provides substantive, specific, and timely feedback and shares strategies to learners to improve their performance toward the intended learning outcome. So, dito, hindi lang ikaw bilang teacher, halimbawa nag-grouping sila, hindi lang ikaw bilang teacher yung nagbibigay ng feedback. So, hayaan natin na, for example, sa group 1, magbibigay ng feedback yung group 2. Sa group 2, yung group 3 magbibigay din ng feedback. Sa group 3, magbibigay ng feedback group 4. At sa group 1, sa group 4, magbibigay ng feedback ay group 1. So, binibigyan natin ng pagkakataon yung mga bata na makapag-feedback. Hindi lang si teacher palagi. Or kung meron kang activities, halimbawa reflection, meron ka dapat supported na rubrics dito, no? Para makita rin natin na yung feedback, hindi talaga yung personal mo lang or subjective, no? Dapat meron kang rubrics na support para makapagbigay ng quality na feedback sa mga learners. Another way ng feedback natin, halimbawa sumagot yung bata, no, ipaprocess din natin yung answer. That's a kind of feedback din na pwede nating ibigay sa mga learners. Pwedeng si teacher mag-feedback, pwedeng si learners na ka-classmate mag-feedback, pwede rin mismong yung learners mag-feedback sa sarili niya.
Okay? So, kung mapapakita natin tong mga feedbacking ways natin or strategies, yan, possible natin makuha yung highest score. Yan. So, yun po yung 5 na dapat nating tandaan if mag-a-apply tayo for Teacher 2. Sana po ay nakatulong ako sa inyo. Ang basis po natin dito is yung mga features of practice natin. Ayan. So, good luck and God bless po sa inyong pag-a-apply. Thank you so much. Bye!